Hi mga kananay, ako po ay nangumusta lang sa inyo lahat. Kamusta po kayo dyan sa nanonood sa channel ko? Dahil sa kadalahan ng wala po ako dyan sa Bulacau, ako po ay nagbiyahe kaninang madaling araw. Doon po sa galing sa Bulacau hanggang dito sa Calapan. Kadahilan ng si Kamisis po na asawa ni Brother Ed ay mag-travel po papuntang Maynila. Kaya ako'y sinabihan naman uli ni Brother Ed na punta daw ako dito sa Calapan. Pasensya lang po kayo aking mga kananay dahil yung aking cellphone ay medyo nag-auga-uga kadalahan ng wala po akong stand dahil hindi ko nakita yung stand dito ni Brother Ed. Kasi doon sa Boracay ako'y naghiram lang stand kay Sister Mary. Kaya wala pa akong stand. Kaya pasensya muna kayo kung gauga-uga yung aking pagbibideo. Ngayon po ay kaninang madaling araw, mga alas 6 a.m. ay nagbiyahe po ako ng Ruro. Sumakay po ako ng Ruro bus papunta dito sa Calapan. Kaya ngayon lang po ay dumating po ako dito ay mag-alauna na. Kaya ang naramdaman ko sa aking katawan ay pagod at saka gutom. Dahil hindi po ako nakatanghalian sa daan dahil sa kadila ng ang rurubos po ay dire-diretso. Kaya ngayon po, pagdating ko dito ay yun. Dali akong pumunta sa pagkainan ni na Brother Ed. Wala sila dito sa trabaho at ako'y kumain at natulog muna. Ngayon po ay kagigising ko lang. Kaya pagka bukas po ng cellphone ko ay sabi ni Brother Ed ay lutuin ko daw yung kanyang isda sa rep nila. Di yun ngayon pinuntahan ko yung isda ay katulad din yun sa aming pagsabikin ni Sister Jean na yung pala ay hasa-hasa. Yun ang kinukuha namin noon sa Bulalakaw nung nakalipas na araw. Ay dito hindi ko alam kung anong presyo dito, pero ito ay anuhin ko daw, yung paisin ko daw, pero nakikita ko po ang isda ay hindi na fresh katulad yung aming kinain ni Sister Jean at kanilang mga anak nung isang araw na napakasariwa, masarap talaga. Kaya dito sa akin ay okay lang dito dahil syudad po ito at saka ang karamihang mga isda dito ay hindi na sariwa, na frozen na po. Dito po sa likod ko ay pagdating ko dito ay nalungkot ang aking damdamin dahil yung aking tinanim na okra ay napakapayat. Kaya ay kulang sa pagdilig ng tubig siguro at mainit. At ngayon po sa likod ko na yan ay yung okra kung dati ay wala nang gaanong bunga. Ayan po mga kananay, yung aking okra na yung dating tanim ko. Ang tangkad na niya. Yun. Kaya yung aking mga tanim dito, mga kananay ay ito po. Ang tinanim kong okra, very cute. Siya ay mahina po ang kanyang pagsibol dahil kulang sa pag-alaga. Yan po. Yan. Ang kananay pero bukas po yan ay pag wala na akong gawa ay yun. Kultipitin ko ito at tambakan ng lupa. Yan. Yung aking tinanim dito pag alis dito ng yung okra. Yan. At saka yung upo na ginawaan ko ng balag. Ito po mga kananay ay yun. Wala pa po siyang balag pataas. Yun. Kawawa yung upo na tinanim kasi wala pang balag. Bukas ay lagyan ko po ito ng balag. Yan. Kaya yung mga kananay, yung aking mga okra ay napaka-liit pa. Kulang po siya sa cultivate. Yun. Kulang po siya sa ang aking inayos na talong, nagbunga siya. Ayun. Tingnan mo mga kananay yung aking tanim. Gabi. Simula na siya na lumago. Yun mga kananay, bago ko lang ito tinanim. Yan. Malago na siya. Another sa bawat sa bawat buwan. Yan. Yung aking kinuhaan ng
Yung gapi po na ito ay nilipat ko dito kaya malago na siya. Iba to. Yung mga malunggay na yung pruning ni Brother Ed, oh. Ang lago na. Yun. Maganda ito gawing yung malunggay tea. Ipatuyo. Sa ilang araw siguro gawin ko yan. Kaya, mga kananay, ito po ang aking trabaho dito sa Maynila. Sa Calapan, sorry. Ito po mga kananay yung hasa-hasa na bili ni Brother Ed sa palengke. Yan po, nilagyan ko na ng paminta na turog. Yan po. Yan po, lagyan natin ng kaunting asin. Bago ito mga kananay ay balutin ko po ito dito sa dahon. Yan. Yan. Kaya, pasensya po na kayo kananay kahit kulang pa po ako sa gamit. Hindi ko mailagay ng maayos ang aking cellphone sa pang-video. Kaya ayan po. Sa hasa-hasa po ay hinog na sampalok. Sarap ito sa maasim siya. Yan ang pinakaasim ko dito sa aming sinaing na parang isapin ko po sa kanya sa ilalim ng kaserola. Saka yung aking isda ay hinaluan ko po ng luya. Mga kananay. Balot ko na po sa dahon ng saging ang isdang hasa-hasa. Ito po. Yan po. Yan. Para hindi madurog ang isda. Ang isda po dito mga kananay ay hindi na fresh. Kasi syudad po ito mga kananay. Hindi katulad sa Bulalakaw na pagaling sa dagat ay talagang napakasariwa talaga ang isda doon sa amin. Pero ngayon na mga kananay ay sa amin isda ay medyo taghirap dahil gawa ng lumakas ang amihan at saka may nagbabadyang bagyo. Kaya yan. Tiyaga muna sila doon sa mga berdeng gulay. Yan. Okay. Pero dito mga kananay, kahit ganito lang isda, mataas ang presyo dito sa sa Calapan. Yan. Tsaga muna sina Brother Ed. Lagay ko na po sa lutuan. Yan na. At saka takpan na po natin. Ito na po, buksan na natin yung ating linutong paksiw yun. Ayun na. Ayos na ang kanyang kulay. Maya-maya po ay luto na ito. Yan po. Yan po yung aking ginawang paksiw na binalot sa dahon ng saging. Ayan mga kananay, dumating na rin sa wakas ang aking anak, si Brother Ed. Kananay ay request na naman ito, Brother Ed, dahil sa meses ay may lakad papuntang Manila. Aragay. Yan ang talaga ang mga nanay. Support sa mga bata. So, bumili na ako ng pang Lah, 2 araw, 3 araw na ulam. aba, ibig sabihin pumunta ka pa sa wow. Lang, grocery dyan, Mother. Ayos yan. Kumusta mga kananay? Nandito na naman si kananay, hiniram ko na naman. Dito na naman si kananay, pasaway. Pasaway. Assistance, tulong. Tulong. Kasi si Mrs. po ay may training sa Manila for 4 days. Ano kaya ito? Walang bagyo? Wala siguro na eh. Lakas? Makilimlim lang. Ate, bukod mabanas. Ha? Huwag lang masyado magpakalakas. Oo nga. Delikado. Bili ako dyan ng karneng manok. Diba? Tapos may longganisa, makatikim ng karne si nanay dahil doon ay isda. Ay. Para pagbalik doon isda ulit. Oo, okay lang yun. Ang isda, basta sariwa. Yung. Sariwa ang mga kananay, ang sa amin doon, ang isda ay sariwang sariwa talaga. Pagkagaling sa... Mother? Yun nga, ang sabi mo, paksiw.
Paksiw, pinais. Pinais na eh. Pinais. Ay, ay, Sila dito ay gabi na kung umuwi. Laging late, ano? Wala talaga. Tulog sila yun. Oh, tulog pa rin. Tulog pa rin. Ayan, yan. Tulog ni Ray Ray. Bagong gising lang si Ray Ray. Oy, alay. Aray si Ray Ray. Pop, ano yun? What? Wow. Yun oh. Yan, wow. Yan. Ano yan, Neng? Ano yan? Oh, yan. Oh, wow. Ano yan? Op, abo. Nagapakitang gila si Ray Ray. Ano yan, Ray? Abo, aba. Talaga naman. Ayan na. Ray Ray. Oh, mga kananay. Ganda ng takbo ni Ray Ray kasi may bagong shoes. Ang sapatos. Yun. Wow. Ray Ray. Hoy. Ray Ray. Oh, yun na. Oh, doon na. Kain mga kami. That's it. Mga kananay. Sa pinais na pang sa no? Mga kananay, ito na po yung niluto ko kanina. Paksiw na binalot sa dahon ng saging. Kakain na po kami. Sila mag-asawa ang kakain kasi ako'y tapos na. Ayan, mga kananay. Kakain na sila. Kain na Okay, po. sige. Let's eat, mga kananay. Ano Ayan. pinasi mo dito, Nay? Sa palok na yung hinog. Ito Halok naman sa ay ilalim. sabisi. Yan. Bahala ko anong lasa dyan. Hap? Lutong nanay. Lutong nanay, lutong lula. Ayan. May sinigang sila na ang tawag sa aming isda ay sagisin. Sarap yan. Yun, yung isa. Oh, may sariling buhay na doon. Isa, oh. Ray Ray, ano yon? Habang si Ray Ray ay nanonood ng kanyang paborito, si Miss Richelle, yon, nagababay. Palakad-lakad lang si Ray Ray. Ray! Uy! Ano yon? Mga 4 na araw lang, hinamit ko muna sa nanay dahil walang backup. Paggabi kasi, baka ko lang mag-isa. Tukas na kasi sa meses. Pero ito video namin mga kananay ay late uploading na ito. Ano kaya nanay po? Tapos? 1, 2, 3, jump! Mga kananay, bago po ako magtapos ay shoutout muna ako ng ilang viewers na natandaan ko. Una po, shoutout ko po si Ma'am Merly 990 ng Beirut, Lebanon. At saka si Ma'am Lina Anglo from Canada. At next po ay si shoutout po dyan kay Ma'am Lani Paper Burger ng USA. Shoutout po sa iyo. Sana naman maging happy ka ngayon at good health po. At lahat po sa mga manonood at mga viewers ko, shoutout po lahat sa inyo kasi hindi ko matandaan yung ibang mga pa-shoutout. At hanggang dito na lang po yung aking pagbibideo o pagbablog. Salamat po sa inyo, sa inyong lahat. Ang dalangin ko po ay maging happy kayo at maayos, good health po kayong lahat. God bless po. Thanks for watching.